Eto, may nagtanong sa atin sa comment section. Gusto ko yung tanong niya kasi ang tanong niya is okay daw ba na maglabas ka ng pera na 100,000 pesos para ipamanage mo sa kapatid mo ang pera na yun. Kasi ang sabi ng kapatid mo is magninegosyo siya. Okay, ganito yan guys. As OFW, I got it. Naiintindihan ko kayo. Kasi nandito kasi tayo sa ibang bansa. So, hindi natin magagawa yung mga bagay na gusto natin gawin sa Pilipinas kasi nga, wala naman tayo sa Pilipinas. At kapag umuwi tayo ng Pilipinas, is hindi naman natin sure kung magiging matagumpay yung negosyo na papasukin natin. Okay? Pero guys, I will tell you this na kung gusto nyong magtiwala sa pamilya nyo, nasa sa inyo. Depende yan sa pamilya nyo. But, halos 80% po ng alam natin sa lahat ng mga OFW to. 80% po talaga hindi siya nagiging successful. Kasi pag pera na ang pinag-uusapan, kahit pamilya ka pa, pag uwi mo ng Pinas, for example, naglabas ka ng pera, for example ako, 30. Naglabas ako ng pera sa Pinas, eto 100,000. Para sa babuyan. Kunyari lang babuyan, no? 100,000 para sa babuyan. So, lalago yung babuyan kasi may nagmamanage. Pero ang tanong, bumabalik ba sa inyong puhunan? Yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, paano ang hatian nyo sa tubo? Siyempre, sasabihin nyo sa akin, kapatid ko naman siya, okay lang yun na, okay lang yun. Di ba? Kasi ganun tayo mga OFW. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi po siya maganda. Hindi siya magandang practice na ganun. Kasi hard-earned money nyo po yung pera na yon. Okay? Hindi ako madamot pagdating sa ganyan. Pero, lagi nyong tatandaan, ang negosyo ay negosyo. Wala pong pamilya sa negosyo. Kung gusto nyo silang hilahin pataas, huwag kayong magpapahila pababa. Always remember that. Huwag kayong magpapahila pababa. Hilahin nyo silang pataas, pero hindi kayo dapat ang mahila pababa. Anong ibig ko sabihin? Once na nagbigay ka ng pera sa kanila, 100,000, lalago si pera, mabalik sa iyong puhunan kung ang usapan nyo is 3 ang hatian. Anong ibig ko sabihin? Ako po, nagkaroon din ako ng part na nasa Pinas ako na nagbabuyan ako. So, ang ginagawa namin dati nung sa babuyan na yan. So, ito, lang naman to para sa mga OFW. Bibigyan ko lang kayo ng konting, doon sa mga ibang business, no. Kunyari lang babuyan, no. 3 hatian. Ibig sabihin, ang unang hati, para sa nag-alaga. Ang pangalawang hati is para doon sa nagbigay ng pera. At ang pangatlong hati naman ay para sa lahat ng gastusin. Ganon po ang kalakaran kapag babuyan. So, ang nangyayari, maglabas ka ng pera, mas maganda kung bumabalik sa iyo ang puhunan. Pagbalik sa iyo ng puhunan, ang tubo, and then labas ka ulit ng puhunan, ulit ang tubo, yun yung masasabi natin na negosyo. Leverage, gumagamit ka ng ibang tao para mag-execute ng maliit mong negosyo. That's okay. Walang problema dun. Pero, kung takot nga po kayo na magnegosyo sa Pilipinas dahil nga sa panahon natin, syempre, alam niyo na, as OFW, talagang maraming relate dito sa panahon natin. So, kumuha kayo ng bahay. Ang bahay, hindi siya titirahan. Okay? Hindi siya titirahan, kundi gagawing negosyo. Pauupahan. Para yung uupa doon, yun na yung magbabayad ng mortgage. And then, pag natapos na yung bahay, ibig sabihin sa'yo na ang bahay. Pero hindi naman talaga ikaw ang nagbayad. So, yun yung logic po doon. Sana malinaw sa inyong lahat.